Upang magtinda ng isang obra maestra, ang batang babae ay unang nagkalat ng bigas sa buong isang blanko na papel, pagkatapos ay isawsaw ang mga paa ng tatlong mga manok sa tinta, at ginagabayan silang tumakbo sa buong papel. Natigilan ng lahat. Ang maalamat na master ng tinta ay gumagamit ng mga sisiw upang lumikha ng sining. Susunod ang batang babae ay pumili ng isang brush at may kaunting pagsasaayos sa mga pattern na ginawa ng mga manok, binago niya ito sa isang maze land at dumadaloy na pagpipinta ng landscape. Lahat ay pinalakpakan siya, ngunit hindi nila alam, ang tila marupok na batang babae na ito ay talagang isang nangungunang lihim na ahente. Bihasa mula sa pagkabata sa samahan, siya ay naging isang nakamamatay na makina. Kung ang isang estranghero ay hindi sinasadyang bumagsak sa kanya, kahit na humingi ng tawad kaagad, ay maaaring humantong sa kanila na inilibing ng buhay kapag nag-iisa. Upang hayaang makaranas siya ng isang normal na buhay, ipinadala ng samahan ang representante na pinuno upang matulungan siyang muling mag-isip sa lipunan at makaramdam ng emosyon ng tao. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bahay, iginiit ng kanyang hakbang ang pangangibabaw na nag-uutos sa kanya na huwag makipagkumpetensya para sa pagmamahal ng apat na kapatid at ama at sabihin sa mga tagalabas na siya ang anak na babae ng Nars. Ngunit hindi napagtanto ng mga hakbang, hinimok niya ang maling tao sa oras na ito. Sinipa ng batang babae ang isang dumi ng tao laban sa paa ng kanyang stepsister at malapit nang magpatuloy kapag naalala niya ang mga patakaran ng samahan. Hindi siya maaaring hampasin. Sa sandaling iyon ang panganay na kapatid ay umuwi. Namatay ang kanilang ina sa panganganak na ipinanganak ang batang babae. Lahat ng apat na kapatid at ang ama ay tinatrado siya bilang kapos palad. Ang panganay na kapatid ay isang dalubhasa sa martial arts at nagkaroon ng IQ ng 250. Binalaan siya ng deputy leader na maaaring mawala siya sa isang away, ngunit alam niya na hindi niya ito sasaktan. Sapat na ang panganay na kapatid ay itinaas siya sa kanyang mga bisig at inayos ang pinakamahusay na silid para sa kanya. Gayunpaman, nang ipinaalam ng panganay na kapatid ang kanilang ama at nakababatang kapatid na umuwi, walang inaasahan na makakita ng batang babae. Inihanda ng ama na dumalo sa isang auction upang bilhin ang pagpipinta ng maalamat na master, hindi alam ang Panginoon ay ang kanyang sariling anak na babae. Kinabukasan ay dinala ng pinuno ang batang babae sa auction, naghahanda para sa kanya upang magpinta ng live. Ang mayayaman ay nagmamadali, handa nang magbid ng mataas, nang malaman nila na ang Panginoon ay isang batang babae. Nagulat silang lahat, hiniling ng host sa lahat na manahimik at panoorin ang pintura ng master. Nag-alinlangan ang karamihan ng tao sa kanyang pagkakakilanlan at naghanda na umalis. Sa sandaling iyon ang batang babae ay kumalat sa papel at nagsimulang magpinta. Nang matapos siya, lahat ay nagpalakpakan at nagpalakpakan.